ito na po talaga yung sinasabi ko na mapapasubok talaga ako sa Tagalog kahit marami na pong nagme-message sa akin o nagko-comment sa akin na magbisaya na lang lagi daw kuno ko, no? Kay para daw hindi awkward siguro syempre yung mga taga-panood pag lalo na pag nabubulol na yung dila natin sa kakatagalog, awkwardan siguro sila ba, luod na siguro paminawo, no? Nakakadiri na siguro pakinggan. Pero marami din po kasi akong mga viewers dati pa na mga Tagalog na gusto din manood kahit hindi naman siguro sila consistent, tapos kung may dadaan sa kanilang newsfeed, tinitingnan talaga nila yan. Kaya naiintindihan ko din sila. So, sana wala pong mang-bash. Please lang po, mabait pa akong tao, hindi pa ako nangangaway, no? Mapagmahal po ako at alam niyo naman po yan sa mga videos ko. Wag niyo lang po akong, sana hindi niyo po ako kanang bigyan po ng stress, especially sa akong mental. Kay, burus po ako, no? Pregnant po ako, ayoko pong ma-stress. So, ito na nga, magtagalog na tayo. Yung mga bata, alam na nila yan kung paano gawin yung pancake. Alam nila mag-sieve, alam nila yung mag-measure ako sa mga niluluto ko. So, hahayaan ko na yan sila. Kahapon, meron tayong ginawang video na naglilinis yung mga kabataan at syempre nakaka-amaze tignan para sa akin, especially. Kasi dito, I don't know kung ang mga parents ba talaga dito is kanang ginapush ba yung mga kabataan na magiging responsable sa mga basic na mga gawain sa bahay. Parang hindi, kasi hindi ko naman talaga hindi ko din masasabing yes or no kay hindi ko naman sila mga kakilala, pero dito sa pinagstayhan ko ng 4 na taon, dito ko talaga na realize na wala talagang mapupuntahan ang mga kabataan pag wala bitong alam sa buhay, kahit na lang paghuhugas o pagluluto ng itlog, no? At tapos napunta ka sa ibang bahay, naku, nakakasakit ka ng ibaan ang damdamin ng ibang tao. So kailangan mo talagang magiging useful kahit saan ka man mapunta. Yan yung mga sinasabi ko sa mga kabataan. Kahit saan man kayo mapunta, kung bibisita man kayo sa mga friends niyo, lalo na pag matagalang friends na, wag talaga kayong magiging irresponsible, no? Maghugas kayo ng mga pinggan, no? Magtulong kayo kahit papano, maglinis sa lamesa kung tapos na yung pagkain. So, yan po yung mga sinasabi ko sa kanila. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mga kuya at ate nila, wala talagang kamuwang-muwang sa mundo. Ang alam lang po nila is mag-type sa computer. Yan lang po yung alam nila. Tapos kahit paglinis, no, yung proper hygiene, hindi nila alam yan. Itong mga kabataan, kada gabi ako yun ang ginapaligo. Kaya sasabihin ko talaga kinaumagahan na kanaang nanimaho na sa mong kuan, nanimaho na sa mong patay or kanang garbage. Maligo mo. Pag sasabihin ko silang bahong patay or manimahong garbage, eh syempre yung paglalaro nila, yung mga ulo nila manimaho man na. So ganyan ang sinasabi ko, nanimaho na sa mo, no, nangangamoy na naman kayo, so kailangan yung maligo. Ang nakaganda lang talaga, kaya meron pa akong 2 batang naiwan na pwede ko pang turuan kung ano yung mga bagay na kailangan nilang gawin hanggang sa paglaki nila is kanabang ma-learn nila or at least magiging kanang stepping stone, tapos magiging kanang sa tingin ng ibang tao nakikita silang responsable talaga sila. So I thank God kasi meron pa ako, especially ito si Christian na to. Tignan niyo naman kung sino yung tawag natira na lang sa kusina, kasama ko all the kanaang pancake process. Siya na lang, kay si Rafael, talaga yan siya, mabait din talaga yung aming Rafael, tsaka masanurin kung nasa mood yan, pero pag wala yan sa mood, pag talaga yan siya, pag kanang tawag dito, magtantrum talagang wasak talaga yung buong bahay. Kay sisigaw talaga yan siya. Pero, nabawasan na yan siya ngayon. Dati talaga halos araw-araw nagtatantrum yan siya. At ito nga, nasabi ko na din kahapon na hindi siguro naintindihan ng mga tagapanood na Tagalog ang pinoproblema ko sa dalawang ate at kuya niya. So, ang sinabi ko po dito is, nangangamoy yung kwarto nila, tapos yung babae hindi ba maligo sa isang linggo. Pag tayo mga babae hindi makakaligo ng isang linggo, talagang mangangamoy tayong kanaang patay na isda. So yan bitaw. Saka yung lalaki naman, kahit 1 buwan o 2 buwan, 3 buwan pa yung damit niya, hindi mabihisan, okay lang yan sa kanya. So nasanay na din ako, napagod na din pa ako kaka-remind sa asawa ko. Tapos yung asawa ko siguro kapoy na din mag-remind napapagod na din siguro nag-remind sa kanya mga anak na hindi din makikinig sa kanya, kasi yun nga yung nakasanayan nila, yun yung siguro tinuro or nakita nila sa mother nila, kaya yung papa nila lagi mang wala dito, nagtatrabaho po yan from Monday to Saturday, tapos uwi ng bahay mga 9:00 na, kasi nasa money transfer po yan siya trabaho noon, kaya siguro hindi na din niya siguro ba mapahinto kung paano ba paano lumaki yung kanyang mga anak.
C'est longtemps. C'est pas ça. Il y a un jour. Oui. C'est pas un jour, ça fait... Attends. Là. Mais c'est pas là longtemps. Ouais, ça fait 5 minutes. Il n'y a pas musique. C'est naturel. Sige, watch lang kayo dyan. Are you tired when you do it yesterday? No. You're happy, you know something? Yeah. Okay.